Oh. So naka-attend ba kayo lahat nung masterclass natin last week? Kasi connected siya doon sa masterclass natin last week. Okay, sa mga naka-attend, anong topic natin last week sa masterclass? Last week ba? Or last week? Sino naka-attend? Fibo, yan. So, thank you, Meng. So, connected siya sa Fibonacci kasi we're gonna use Fibonacci rin later on kung paano natin siya kukumputin. So, as you can see here, this is theory na, no? So, theory na. So, hindi na siya yung parang support and resistance, so yung swing highs, swing lows, or yung mga FBG na nakikita natin, OB, or any other key levels na madaling masipat na dun sa market. Kasi yon madali mo lang siya yung mga demand zone, supply zone, madali natin siyang makita agad, no? Isang tingin natin sa market. Pero right now, we're gonna discuss a different types and level of trade. Wait lang. Lagay nga tayo ng co-host. Ayan. Tayo ng iba nating coaches dito sa community. Ayan. Okay, so let's start. So Elliott wave theory yung topic natin for tonight. So pwede na siguro tayo mag-start kasi it's already 8:12. So our objective for tonight, no, sa topic natin is by the end of this session, alam nyo na kung ano yung Elliott wave. Yan. So lagay lang natin dito. Alam na natin dapat yung Elliott wave. Alam na natin dapat kung bakit nagmo-move yung market into waves. So ano pala, no, may movement pala yung market ng waves. O meron din, hindi lang sa beach pag summer, dito din, meron ding waves na nag-move yung market. How to identify impulse, yan ang mga pag-aaralan natin later. Impulse wave at saka corrective waves. Sa Elliott wave, there are two, impulse and corrective. Yung iba naman, iba yung tawag doon, pero ako, impulse lang tawag ko sa kanya. And then, kung paano natin siya bibilangin, paano natin i-combine yung Elliott wave, sabi ko nga kanina, yung Fibonacci sa Elliott wave, kung paano natin siya gamitin, and how to use Elliott wave for entries and targets. So mamaya, alamin din natin kung paano kayo makaka-entry using the Elliott wave. So type ready, kung ready na kayo dito sa topic natin. Type ready on our chat box. Kasamahan nyo ng ulam, no? Hindi ko tanong yung favorite question. Type ready on our chat box if you're ready. Thank you. Dalawa lang yung ready. We're, ano ba tayo dito? So we're 25 here. Ready, ready, ready. Ayan. So yung iba, hindi pa ba ready? Ready na ba yung iba na mag-session for tonight? Ready. Thank you. All right, so let's start. So gusto ko, as usual, pag ako yung nagma-masterclass, I always give yung background ng tinuturo natin. So ngayon, pag-usapan natin yung Elliott wave. Bigay tayo ng very quick background kung paano ba nabuo yung Elliott wave. So history, kung makikita nyo dito, una daw si Charles Dow first taught the markets move in trends. So meron daw galaw yung market into trends before. And then meron ding correction. This is by 1890s. Imagine, no, guys? Grabe, 100 plus years na yung trading. Meron daw ganun talaga yung market. So, may galaw daw talaga yung market. Pero sino yung nag-introduce talaga ng Elliott Wave Theory? Yun si Ralph Nelson. So, makikita niyo dito, it's Ralph Nelson by 1930s. So, by 1930s na ginawa niya na yung Elliott wave. So Elliott, so bigay tayo ng background, si Elliott, si Ralph Nelson was an accountant who spent years studying stock market chart. So talagang nakatutok talaga siya sa market, pinag-aaralan niya talaga while recovering from a serious illness. Imagine that, guys, grabe. Na-illness ka na, recovering ka, parang andun ka sa status na yun pero nag-aral ka pa rin talaga ng trading, nakafocus ka pa rin talaga sa trading. So we really don't have any excuses. If you wanna be profitable sa trading, you have to take it seriously. No, kasi if you're gonna give the bare minimum or hindi mo talaga yung aaralin ng market, as usual, huwag kang magtaka kung sometimes no, parang bakit talo na naman, bakit ako nasunog, bakit ako na-loss, kasi you're not taking it seriously. So, like Elliot or si Ralph Nelson Elliot, si Mr. Elliot, kahit may sakit siya, nag-aaral siya ng market. And during his research, he noticed that the market, may na-notice daw siya, did not move randomly. So, hindi daw talaga gumagalaw ng random yung market. So, may napansin siya. Instead, they seem to follow repetitive patterns driven by human emotion.
So, this is a different type of ano, no? Yung, nung ano niya, sa psychology naka-base yung strategy niya, yung Elliott Wave. Meron daw pala, driven by pala yon sa crowd psychology and human emotion. After analyzing decades, imagine that, decades, inanalyze niya yung market, tayo, 1 week pa lang, 2 weeks pa lang, or minsan 1 month pa lang, bakit parang ang bagal ko sa trading? Kasi it takes really ng time para matuto sa trading. Pero of course, it's different for ano, sa kada tao naman siya pare-pareho ng pacing. So dito, decades niyang inaral yung market. And may napansin daw siya, meron daw wave na nangyayari lagi dun sa market ng paulit, ng paulit, ng paulit. So dito, kung makikita niyo dito, sabi ni Elliott Wave, yung market daw driven by fear. Sino dyan ng may fear? Pag nag-ano, pag nag-trade, doon nanginginig agad, pag pindot pa lang. Ay, walang audio? Wala bang audio, guys? Sabi may nag-chat, walang audio. Meron. Yan, sir, baka ano lang. Ayan. So fear, una, fear daw, yung nagda-drive, yung kapag pindot mo pa lang, takot ka na, ay, nagpupula na yung trade ko, ay, di ba? Ay, baka maliit lang yung maging profit ko pag di ko to loss. May mga fear, may greed. So grabe, no? Parang pinapatamaan talaga tayo dito sa ano niya, dun sa theory niya. So greed daw, yung mga tao daw, meron daw greed. Ayan, gustong gusto yung malaki agad profit. One day sa trading, gusto million agad yung joke lang. No? So may greed daw and then hope, of course, may hope yung mga tao, merong panic, nagpapanik, may optimism, tsaka may pessimism. So yan yung pumapaloob doon sa Elliott Wave Theory. Meron daw ganyan yung tao. Sabi dito, since human emotion do not change, since hindi nagbabago yung emosyon ng mga tao, market pattern tends to repeat throughout the history. So inuulit lang pala yung mga nangyari kasi paulit-ulit lang din naman yung nararamdaman ng mga trader. So yung summarize ng theory na yon. So yung market nagmo-move siya because people move. Okay? Sabihin may mga emotion, paulit-ulit ng emotion, kaya nagmo-move yung market. Wait lang guys ah. Tawag to. Yan. Dito lang dito. Yan. So paulit-ulit kasi nagmo-move yung market. That is why yung Elliott wave is open align siya sa psychology ng price action rather than simply a chart pattern system. So ganun siya. Ngayon, si Elliott wave na ginawa siyang strategy na naggumagawa siya, ay si Elliot, gumawa siya ng strategy na nagmo-move sa wave. Yun ang pag-uusapan natin. Meron daw yung market na tinatawag na fractal. So yung fractal, ibig sabihin yung nangyayari dun sa malaki, sa higher, sa weekly, sa monthly, nangyayari siya sa maliit, ng paulit-ulit. So yung wave na yon paulit-ulit siya. Take note nyo yun ha, ng paulit-ulit siya. So for an example, kasi yung mga trader naniniwala sila, di ba, na nagmo-move yung market because of mga news, 'di ba? Recently nagkaroon ng CPI which is definitely malaking effect sa market. Pero hindi lang siya yung nagpapa-move ng market, 'di ba? Pero si Elliot naniniwala siya yung market nagmo-move sa psychology. Okay? So pag may good news, ganito kasi yung sa kanya. So pag may good news, say for an example, may magandang balita dun sa Forex Factory, pagkita natin, yung mga tao nagiging optimistic daw. Kasi yung red candle, yung blue candle, or green candle na yan, tao yan na nagte-trade. Right? So ngayon, si Elliott Wave, pag may ganun daw may news, syempre lahat ng tao optimistic. Ngayon, maraming buyers yung pumapasok. Okay? Di ngayon, tataas yung price niya. Ngayon, lilipad yung market. Ganun siya. Now, pag meron naman mga bad news, of course, kabaligtaran ng mga tao natatakot. Ngayon, maraming sellers yung umi-entry. And then yung cycle na yun, nagre-repeat siya ng paulit-ulit. Gets ba natin so far? So, yun yung pinaka-heart kung paano niya nabuo yung Elliott wave. Now, ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung meron doon sa Elliott wave, kung paano siya nag-work, kung paano natin siya pag-aaralan, kasi mamaya titingnan pa naman natin siya sa chart, no? So we have 40 minutes pa naman. Punta tayo doon sa heart ng Elliott wave. The heart of Elliott wave is 5-3 pattern. So ibig sabihin, dito sa Elliott wave, lagay natin pa.
Yan, pa-accept na lang sa mga pumapasok. The heart of the Elliott wave is 5-3 pattern. So meron daw siyang 5 waves na una and then may 3 waves na pangalawa. So yung unang wave na 5, yun yung makikita natin 1, 2, 3, 4, 5. So take note nyo 1, 2, 3, 4, 5. And then yung sunod na pattern or yung sunod na wave is ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. So ano yung ibig sabihin nito? Merong impulse wave na 3. Say for example, napakaganda nung natin mamaya example natin sa gold. So ganun siya. The market spends more time correcting the trend. Ibig sabihin dito siya sa ABC more than trending. So kung mapapansin nyo kagabi, yung mga nakasabay sa signal natin, no, sobrang bilis ng taas. And then ngayon, sa correction, nung bumaba yung market, napakatagal dun sa consolidation phase. Doon maraming nare-liquidate din. Aside dun sa paglipad ng market kagabi. Dalawa kasi siya. Yung market kasi meron siyang trending pace, yun ang makikita natin, tuloy-tuloy yung angat, okay, tuloy-tuloy yung pagbaba, and then may corrective pace, yung magpo-pullback, and then magko-consolidate, mag-stay muna doon sa ranging before siyang mag-move ulit. So, Elliott wave, yung magtuturo sa atin kung paano natin siya mas magigets, kung kailan tayo mag-entry, tsaka kung paano natin siya malalaman kung paano ba tayo papasok doon sa market na yon. So lahat 'to gumagana 'to sa lahat ng time frame. Ibig sabihin kahit yearly pa 'yan, kahit monthly pa 'yan, kahit weekly pa 'yan, kahit 4 hours, 1 hour, 15, 5 or 1 minute, lahat 'yan gumagana yung Elliott wave pattern. So ngayon, pag-aralan natin kung ano yung 5 impulse wave at saka yung 3 wave correction. 5 impulse wave. So, 5 impulse wave, kung makikita nyo dito, meron daw wave 1. Tandaan nyo kanina, merong wave 1 to wave 5. May mga ibig sabihin siya. Sa wave 1, trend start. Diyan na nagsisimula yung trend. Number 2, yung opportunity. So, may opportunity tayo mag-entry dyan. Mostly dyan talaga pumapasok yung mga trader sa opportunity. Money move, 3. Diyan ay gumalaw yung money. 4, rest. So, nagpapahinga din ng market. Di naman siya pwedeng tuloy-tuloy. And then euphoria, yung number 5. So kung makikita nyo dito, 3 siya. Ito yung wave 1, paangat. Wave 2, pababa. Wave 3, paangat ulit. Wave 4, wave 5, and then yung sunod na nun, yung correction. Kung mapapansin nyo dito, ganun siya. Parang napakasimple lang, no? Pero mamaya, ang question kasi yan, kung paano natin malalaman kung tapos na ba yung wave 1, tapos na ba yung wave 2, sa nung wave 2, sa nung wave 3, yun yung titingnan natin mamaya kung paano natin siya makukuha. Now, meron din siya after ng wave 5 hanggang wave 5 lang daw yung galaw ng market. After ng wave 5, magko-correction na siya, bababa siya. Ayun ang tinatawag na 3-wave correction. Wave A, yung sell-off. Ayan. So, mamaya explain naman natin siya. Sell-off. Wave B, yung trap. So, merong mga trap pala dyan. And then wave C, strong yung correction. Ito yung pinaka-strongest correction. So, explain natin siya isa-isa. Wave 1, kung makikita nyo dito, ito, ano yung nangyayari dito? Yan yung first sign na yung trend magbabago na. So, imagine niyo yung market na bumabagsak, for an example, for the last couple of days, weeks, bagsak yung gold. Right? Since gold yung tinitrade natin, focus tayo sa gold. Bumabagsak ng bumabagsak ng bumabagsak yung gold. So, yung wave 1 ay anong first sign na magbabago na yung trend. Okay? And then suddenly, yung mga buyers, kung makikita natin doon sa chart, pag tiningnan natin siya sa daily time frame or kahit 4-hour time frame, tuloy-tuloy yung bagsak niya. And then suddenly, nagkaroon ng bullish. 'Di ba? Parang natigil yung momentum niya. Nagkaroon ng bullish, kung meeting tayo sa higher time frame, nagkaroon na doon ng bullish. So nagkaroon na yung buyers ng onting momentum. Ibig sabihin, maraming nag-buy doon sa baba na yun. Of course, malakas pa rin yung seller. That's why it's just the first sign na magre-reverse na yung market. Okay? And maraming trader hindi naniniwala doon. Ibig sabihin, marami pang nagda-doubt. Why? Because they still think that the previous trend is still in control. Ibig sabihin, sell pa rin naman siya. So, psychology, ano yung psychology yan? Dalawa kasi yan. Smart money, nagsimula na silang mag-buy. Kasi kung ano yon, retail traders yon, sell pa rin yon. Hindi pa sila magbabay doon. Takot yung kasi bumabagsak yung market, right? Ngayon, yung smart money, nakaposition na sila doon, nag-buy na sila doon, nagkaroon na ng onting pack.
nagkaroon na ng onting movement na pabalik, na bullish. Ngayon, yung mga retail traders, ganun sila mag-isip. Smart money, buying na. Retail traders, nagda-doubt pa. That is why wave 1 is usually not large. So, hindi malaki yung wave 1. Kasi, hati pa yon. So, yung smart money or yung mga, alam mo yun, institution, nag-buy na sila doon. So, the majority still against the move, pero of course, the institution has big, di ba? Sobrang laking funds ng mga yan. Kaya, nagkakaroon pa rin ng onting changes doon sa trend ng market. Now, punta tayo sa wave 2. Wave 2 is the correction phase. Kung makikita nyo dito, may correction phase. Yan. Nag-retrace siya sa wave 1. Ito yung naglalagay ng mga takot sa mga trader. Bakit? Ibig sabihin, ano yung unang lang may isip ay yung trend. Hindi pa talaga siya bullish. Ayun yung reversal, nag-fail siya. So, natatakot ulit sila, hindi sila nagbabay. However, the institution are often nag-accumulate na sila during that phase, especially dito sa wave 2. Yung wave 2, ayan na nagke-create ng best na RR. Ibig sabihin ng RR, guys, risk to reward ratio, opportunity. And that is where the professional traders prepare for wave 3. Kung mapapansin nyo, yung entry natin kagabi, that is wave 3. Yung sobrang lipad sa taas. So mamaya papakita natin kung paano siya nag-work, no? Using the Elliott wave. Now, wave 3. Ito yung wave 3. Wave 3 is the largest, the strongest, and the fastest na move ng market. So wave 3, ito yung pinakamabilis. Ang bilis niya, pak. Mapapansin nyo kagabi, natawa ako gabi dun sa ano natin. Ala, napatayo ako. Ala, nagulat ako. Ganun nangyari. That is because it's wave 3. Longest, strongest, fastest na galaw ng market. Why? Kasi by that time, yung market na-recognize niya na meron ng bagong trend. So yung institution buy, yung retail nag-buy na rin, and then yung momentum traders nag-buy na rin. So lahat nag-join na siya. Yung ano yung ibig sabihin nun? Nung psychology nun, yung confidence. Diba kanina fear pa yung mga tao sa wave 1 sa trade. Doon po sa signal po na saan natin community natin nagsisend po na tayo doon ng mga signal sorted. So yan, balik tayo doon wala ako. So confidence na yung may confidence na yung doon sa market. So ibig sabihin lahat na pumasok na sa wave 3 kaya sobrang lakas ng momentum. Tumaas ang volume, nagkaroon ng momentum, yung price of course nag-accelerate. That is why most professional trader nagfo-focus sila mostly dun sa wave 3. Sa wave 3 sila nagfo-focus. Sa wave 2 naka-position na sila. Tapos nag-e-entry na sila diyan, sabay-sabay yan. So ngayon after ng wave 3, nandiyan na yung mga trader nagte-take ng profit like us kagabi, 'di ba? After nung biglang angat ng market, sabi ko magpa-secure na, secure na kayo ng profits. Ganun na yung mga ginagawa ng trader. So nagsi-secure na sila ng mga profits nila. Ngayon, ng price of course, nag-slow down. Binibigay ko sa inyo yung kwento kung paano gumagalaw yung market. So nag-slow down na ngayon yung price. Hindi na siya sobrang bilis kasi yung mga traders nag-take profit na, nag-TP na sila. Kinlose na nila yung mga trade nila. So the market ngayon nagkakaroon ng consolidation, nawawalan ng momentum, andiyan na pumapasok ang wave 4. So nandiyan na yung ranging, nandiyan na yung 'di ba mga complex correction, pero ang wave 4 kung mapapansin niyo dito, ayan ang ibig sabihin niya, nagre-rest na yung market. For example, tumakbo yung market dito, napagod dito, pinush, makas, tumodo ng ano, syempre napagod ng market, kailangan niyang huminga, kailangan niyang magpahinga bago siya mag-continue ulit. Now, wave 5, ito yung final push ng market. So, dito sa stage na to, ano na yan, positive na, yung may mga ganda na lahat na nangyayari, alam na ng trader na talagang bullish na yung market. So, ang delikado lang dito guys, maraming traders kasi dito, especially mga inexperienced trader dito sa wave 5, hindi nila alam na wave 5 na pala, nagbabay sila dyan, doon sila nag-liquidate. 'Di ba? Kasi akala nila yung market magko-continue ng forever. Downtrend man yan, uptrend man yan, kanila tuloy-tuloy lang talaga. Pero of course, tumitigil yung market kasi kailangan niyang i-correct kasi sobrang taas na. So if you listen to one of the topics previously, no, which is fair value gap. Last week pala yung fair value gap. So last week yung Fibonacci. Fair value gap ni JM, ni Coach JM yung last week. Fair value gap, binabalikan ng market kasi imbalance siya. So say for an example, ito rin, kailangan balikan ng market. Kailangan niyang balikan yung bago siya mag-continue ulit.
'di ba? So ano ibig sabihin ng euphoria? Ayan, euphoria, no? So yung mga trader nagkakaroon ng euphoria, nagkakaroon ng overconfident, na tataas yung market, nagiging greedy kasi entry pa ako, baka lumipad pa, profit pa dapat ako diyan. Pero diyan na nagkakaroon ng reversal. Doon na nako-complete tong wave 1 to wave 5. So yung wave A, B, C, yan lang naman ang correction phase before ulit umangat yung market, before mag-continue yung market. Pero kung makikita niyo dito, mamaya explain na lang natin. Sell off, trap, strongest correction. So, three golden rule. Take note na itong three golden rule natin before we continue dun sa ano. Three golden rule. Number one, so ito na yung number one, wave cannot go beyond the wave 1. Wave 2. Ito lang yung 3 golden rule ng Elliott wave. Pero mag-add tayo. So, ito yung mga rule na hindi nyo pwedeng i-violate pag nag-Elliott wave kayo. Bakit siya golden rule? Kasi pag isa dito na violate or hindi nangyari, invalid na agad yon. Ibig sabihin, hindi na pasok doon sa Elliott wave theory. Okay? So, rule number 1, yung wave 2, pakita natin mamaya sa drawing natin. So, sige, drawing tayo dito. Ayan. Paano ba i-back to? Ay, nawala. Wait lang guys, Wala. Hindi ako drawing. Ayan. Balik natin. Ayan. So, wave 2. Paano ba i-drawing? Huwag na tayo mag-drawing, guys. Mamaya na lang, doon na lang sa, sa trading view. Pero yung wave 2 natin, hindi siya dapat bumaba ng wave 1. So, sige, try na natin ulit mag-drawing. Ayan, dito na lang. So, wave 1, di ba ito yung wave 1? Ito yung wave 2. So, hindi siya dapat bumaba dito sa wave 1, yung una. So, dapat mas mataas siya dito. Say, for example, this is bullish. Rule number 2. So, hindi siya pwedeng bumaba dito, ha? Rule number 2, wave 3 can never be the shortest impulse wave. Usually the largest. So ito, pag itong wave 3 hanggang dito lang, ibig sabihin hindi siya pasok sa Elliott. It needs to be sobrang laki. So magkakaroon dapat dito ng break bago aangat ulit yung market. Rule 3, wave 4 cannot overlap wave 1. So ibig sabihin ito, kung mag-pullback man to, dapat hanggang dito lang. Or hanggang dito lang. Hindi siya pwedeng tumagos dito. So pag yan tumagos dyan, automatically mali na yung Elliott wave or invalid na yung Elliott wave. Okay? Pero there is a universal rule for me, all waves must contain 5 subwaves. Otherwise, corrective pace lang siya. So mamaya mas papakita natin para hindi kayo malito. Sana hindi siya pag nilipat ko mawala siya. Ayun, nawala nga. Okay, so ayun nung 5-3, asan na ba? Ayan. Ayun yung golden rule natin. Now, pag-usapan naman natin yung Fibonacci, Elliott wave versus Fibonacci or Elliott wave plus Fibonacci, entry and exit. So, familiar naman tayo, tinuro last time yung mga common retracement natin. So, ito yung mga common retracement. Week to, ito yung first initial target, golden zone, and then ito extension na. And then ito mga common extension ng market. 1618 is the golden zone naman ng Fibonacci extension. So, kung mapapansin niyo dito, bakit ko siya sinama? Kasi mamaya mas makikita niyo kung paano siya nag-work kasama ng Fibonacci. Now, paano siya nag-work? Ito, pwede niyo rin 'to i-take note, Elliott wave and Fibonacci. Retracement ng wave 2. So, for an example, ito guys, nagkaroon tayo dito ng wave 1. Yung retracement daw ng wave 2 dapat sa 0.5 or 0.618 siya. May idea na tayo kung saan yung wave 2 papasok. Tapos yung wave 4 daw magre-retrace sa 3.382 ng wave 3. So ibig sabihin umangat yung wave 3 natin ng sobrang haba, ang retracement niya from here to here dapat 0.382 lang or 0.128 lang ng market. So, dapat hindi siya lalagpas doon. Most probably. Pero kung lumagpas, dapat hindi siya dapat tumama dito. Pero definitely dito lang. So, sakto yan mamaya sa gold. Papakita natin kung paano siya nag-work. Extension, wave 3 commonly extend to 618. So, ibig sabihin, itong extension na to, yung sobrang haba, ang galaw lang yan,
most probably 0.618 or 1.618 sa Fibonacci extension. So may idea na tayo kung saan titigil yung market. Kung mapapansin nyo, dito pa lang, karon na dito, alam na natin siya magre-retrace, mag-entry tayo, alam natin kung saan hihinto yung market. Alam din natin kung saan siya. Imagine that, kung nag-entry ka dito, umangat dito, close ka, nag-entry ka ulit dito, nag-sell ka, tapos nag-entry ka ulit dito, kasi alam mo yung mga target market, ilan ang profit mo yung meron ka agad doon. So pro tip, the safest and the most profitable trade is entering after the wave 2 dito. Dito talaga yung pinaka safest na entry natin. Bakit? Kasi yung wave 2 yan yung pullback. Yan pwede mo na i-position ang sarili mo doon sa sobrang laking move ng market. Okay? So how to trade Elliott beginner? How to trade Elliott wave as a beginner. So focus tayo dun mamaya sa chart, papakita natin ha. Pero ayan. Elliott wave, to confirm an idea you already have, una, of course, yung Elliott wave dapat hindi siya standalone. So, ibig sabihin, hindi lang siya yung pwede mong basis. Pero definitely, you can, but you still need to incorporate other confluences. So, ibig sabihin, ano ba yung mga ibang confluences na meron doon? Meron bang mga key levels? Meron bang mga point of interest? Area of interest? Meron ba dong mga support, resistance? Still natin titingnan kung paano siya mag-work. So, hindi pwedeng standalone lang siya. Pero if you can, definitely, alam mo kasi kung saan mga magre-react yung market. Now, build a valid wave that respect all rules. So, dapat lahat yun, nire-respect yung rules natin na sinabi natin kanina. Hindi pwedeng meron dong isa na hindi susundin. Kasi pag yung isa doon na hindi nasunod, most probably, yung mga susunod mo ding ititrade, ano na din, mali-mali na din. So, loss ka din doon. And then, of course, wait for candlestick confirmation. Any strategy, dapat laging meron nito. Kahit ano yung strategy, yung dapat meron lagi nito. Ano yung mga candlestick confirmation? Engulfing, doji, pin bar. Yan, before kayo mag-entry. And then, use alongside Fibonacci candlestick pattern and momentum tools. Ano yung mga momentum tools? Ano mga RSI? So, tinitingnan natin yung momentum ng candle, di ba? Ay, yung momentum ng market, oversold na ba siya, overbought na ba siya, ano ba yung galaw ng market. So, pwede kayo, depende sa inyo, kung dami dyan, ng mga tools na pwede nating magamit. Pero definitely, dapat one of the na pwede na, hindi pwedeng, ano lang, Elliott wave lang. Now, before we proceed sa chart, habang nandito pa yung mga slides, tandaan nyo lahat yan ha, question muna tayo. Question guys. Tapos punta na tayo sa chart. Any questions? Sa question kanina, Sir Ted, paano makasabay sa'yo coach sa trade? So, meron po kami, nagsisend tayo ng mga signals naman dun sa GC natin. Nandun lahat ng ano natin. So, sa VIP, so part naman kayo ng VIP kasi this is exclusive yung training. Dun lahat sinasend yung mga signal sa VIP. And then, meron din tayo may community GC. And if you have questions, pwede kayong mag-PM anytime doon. Any other question, guys, before we continue sa chart? Na pag na kayo kung meron kayong nalilito, may part kayo na hindi nyo na-gets, may part na magulo, or parang, di ba, na hindi nyo pa talaga alam kung ano yung mga pinagsasabi, okay lang yan, guys. Pwede kayong magtanong. Kaya nandito tayo, nagte-training tayo for you to learn. Any questions? Lapag nyo lang, ha? Meron? Welcome po, Sir Ted. Any other question, guys? So, ang rules ni Elliot, if nag-entry ka sa wave 1, hindi mo siya pwedeng i-hold hanggang wave 5. Ang pag-entry kasi sa wave 1 is very risky. That is institution. As mentioned earlier, no, ang movement kasi, okay, lagyan na natin dito. Bago tayo punta tayo dito sa chart para makita natin. Let's say, delete natin lahat ng drawing. Yan. Okay. Share tayo. So, sagutin natin ang question dito lang ako guys kasi nasa kabilang screen ng ano ko. So, sagutin natin ang question ni Sir Meng na tayo dito. Ang question niya kasi, sa wave 1, if nag-entry ka ng wave 1, hindi mo siya pwedeng i-hold hanggang wave 5. Definitely, pwede mo kasi that is sniper entry, no? Pero paano ka makaka-sure? Ganito kasi yan, paano ka makaka-sure na wave 1 ng pinasok mo? Na yun na talaga yung pasok ng Elliot. So, say for an example, punta tayo dito sa
Ayan. So ito, pabagsak yung market for the longest time, no? From here, grabe yung bagsak ng market. Kahit dito pa nga lang yan. Sige, dito recent. Bagsak yung market, tuloy-tuloy na pag ganito. Pwede tayo ng 4 hours. Ayan. So bumabagsak yung market. So pag nag-entry ka dito, paano mo malalaman na wave 1 siya, tapos i-hold mo? Ngayon, ang challenge kasi doon, pag ito, for an example, ito di ba nag-ano dito, nagkaroon ng umangat yung market dito, una mong iisipin, this is wave 1. Ngayon, ang TP mo, of course, kung nagte-trailing ka, profit ka dito. Pero kung i-hold mo siya hanggang wave 5, kasi wave 5, sobrang taas nun. Baba siya dito. Kung titingnan natin, kung ito yon for an example, umangat siya dito, bumaba siya dito, tapos aangat ulit siya hanggang dito. Ngayon, kung hindi ka naka-break even dyan, o sabihin natin, sige, naka-break even ka, wala kang profit doon. Ngayon, ay paano kung hindi mo minob yung SL mo na nandito ka lang kasi you're expecting that to move na sobrang taas na wave 5, ay nung risk niya lang. Lalo na kung tutulugan mo yung trade mo, no? Ngayon, kung hindi naman, nakabantay ka naman sa trade, nakatipi ka rito, pwede yon nagawin mo siya. Pero hindi mo siya masasabi agad na wave 1 na yon ng Elliott wave hanggat walang wave 2 confirmation. Kasi for an example, eto, ano yung rules natin kanina? Sa lagay natin dito yung rules natin, ah. Kunin ko lang yung rules natin. Dito. Yung golden rule natin. Paste natin dito. Yan. So, ito yung golden rule natin. Ay, sorry. Lagay tayo dito ng text. Yan. So, ito yung rule natin kanina. Ang unang rule ng Elliott wave, dapat yung wave 2, kung ito yung wave 1 natin dito, yan. Kung ngayon yung wave 1 natin, kita naman yung screen ko, no, guys? So, kung ito yung wave 1 natin, yung wave 2 natin, ang sabi dito, wave 2 cannot go beyond wave 1. So, kung mapapansin nyo agad dito, invalid na agad yung Elliott dito kasi nawala yung ano ko. Ito. Yan. So, invalid na agad kasi tinagos niya yung wave 1. Right? So, kung mapapansin niyo rito, isabihin, hindi siya or hindi to, invalid na agad to na Elliott kasi tinagos niya na agad yung wave 1. Yung rule 1 natin, dapat hindi niya tagusin. Na dito pa lang, alam na natin na hindi to yung talagang reversal na ng market. Okay? So, pag wave 1 pa lang risky siya, ang pasok talaga ng mga trader dyan sa wave 2. Wave 2, dito, pag nag-retrace siya sa wave 2, tapos yun yung wave 3 kagabi. Normally, which time frame would Elliott be formed the best? Great question. Lahat, as mentioned earlier, lahat ng time frame, pero most of the time, mas maganda siyang tignan sa higher time frame. Ako, personally, pwedeng sa 1 hour and then sa 4 hour time frame. Pwede rin naman siya sa 15. Nagpo-form pa rin naman siya doon kasi lahat ng time frame, nagpo-form pa rin siya. Fractals nga. Ngayon, mas maganda lang siya pag mas mataas yung time frame natin kasi mas kita natin. Now, any other question? Nasagot ko ba yung question mo, Sir Meng? Pero kung nakapag-entry ka ng valid, ng solid, na talagang yun ang pinakababa, no? Tapos nakapag-gold ka, paldo ka talaga doon. No, pag nakita natin. So, same dito, kung mapapansin natin, sige, tingnan natin ng gold, galaw ng gold. Grabe, oh. Kung mapapansin nyo, binagsak talaga ng gold, bumaba siya hanggang dito, bago siya ulit umangat. Ayan. Bago siya umangat. And this is not, probably, this is the reversal kasi nandito na ulit siya, pero most of the pag ito, hindi na-reject siya ulit dito sa zone na to, pwede pa siyang bumaba ulit. Pero right now, definitely, sa 1 hour time frame, reversal na siya. Sige, pakita natin. Kung mapapansin niyo rito, guys, ito yung kagabi natin na signal. So, umangat yung sobra yung gold. Paano natin, for an example, ito yung current na mismo na market ng gold. So, paano natin gagawin yung Elliott wave based doon sa mga natutunan natin. So, punta lang muna kayo dito. Kung makikita niyo dito, yan, so nandito siya, click nyo lang yan, hanapin nyo yung Elliott wave. Dito kayo, ito. Tapos, Elliott wave, impulse. And then, meron din dito itong correction, yan. Kunin lang natin. So, kung kunin natin, dito, pakita natin. Sabi natin kanina doon, meron tayong 5 wave market or dito sa Elliott. Kung ito yung wave 1, umakyat siya hanggang dito,
aalamin natin kung saan ulit yung wave 2. Kung mapapansin natin dito na yung wave 2 di ba? Tapos ito yung wave 3. Mamaya kumpitin natin, lagay lang muna natin. Tapos dito yung wave 4. Yung wave 5 natin, may secret technique din dito, pero lagay muna natin yan dyan. So, ganito yung movement ng Elliot. So, kung mapapansin nyo, sabi natin, ang move ng Elliot, angat, bababa, todo, kokorek, tapos aangat ulit siya ng todo, ng sobra, pataas. Ganyan, lagay natin. Ganyan siya, tapos todo siyang taas. Ngayon, kung paano tayo makakapag-entry doon? Doon na papasok yung Fibonacci. So, kung mapapansin nyo, sabi natin, 38 or yung 50, 60% ng unang entry natin para malaman natin kung saan siya papasok. So may mga computation, retracement. So gamit tayo ngayon ng Fibonacci retracement. Kung itatry natin dito, iaangat natin dito yung impulse wave pala. Yan. So diyan natin nilagay, niretrace muna ng market dito sa baba bago siya tumodo ulit, lipad. Pumasok siya ng golden zone, may onting liquidity before siya umangat ng todo. Now, dito, yung wave 3, kung mapapansin nyo dyan kagabi, sobrang bilis ng lipad niyan, guys. Ayan, no? Imagine that this is 5 minutes time frame. Kala mo kung ano yung lipad niya. So, lumipad siya ng todo dito sa 5 minutes time frame, paangat, tumodo. Now, pag todo niya, di ba ito wala tong computation eh, yung wave 3. O 618, pwede naman tayo gumamit ng fib extension. Sige, try natin ng fib extension. Lagay tayo dito sa retracement niya. 1618. Ayan. So, may kita niya, tinagos niya yung 1.618. Pero first, dito yung golden hanggang dito ako eh. So, maximum hanggang dito. So, probably hanggang dito yung extension ng market. So, pwede kang gumamit lagi ng Fibonacci extension. This is the emotional. This is the first. And then golden zone, and then dito yung overextension. Golden zone, extension, overextension na ng market sa Fibonacci. Now, tumigil na yung gold. Sabihin natin tumigil siya dito. Anong sabi natin dun sa rule 3 natin? Pasok natin ng rule 3 natin. Ha? Nasaan na yun? Ba't nawala? Yung rule 3 natin, eto, lagay natin dito. Ayan. So, yung rule 2 natin, yung wave 3, should be the largest. Kung mapapansin nyo dito, yung wave 3 natin, sabi natin strongest, fastest, biggest move ng market. So, ito, tumodo paangat yung gold dito ng mabilis. Wave 3, pasok na ulit siya sa wave 3. Wave 4 cannot overlap to wave 1. So, asan ang wave 1 natin? Ito yung wave 1 natin. So, dapat hindi mag-overlap dito yung bagsak ng market. If nag-overlap siya, invalid na. Now, ano yung sinabi natin kanina doon? Lagay ulit natin dito. Yung nilagay natin kanina. Ito yung isa. Yan. So, sabi natin kanina doon. Yan. So, sa retracement ng wave 2, 0.5 or 618 ng wave 1. Pasok siya. So, pumasok na siya dito. Nakapag-position tayo kagabi dito. Kasi nag-form na siya. So, meron na rin siyang finform dito. May mga additional confirmation tayo bago tayo pumasok. And then, 618, 312, wave 4 retraces, 382. So, ibig sabihin, merong retracement ng wave 3, wave 5 extend 618, then move from wave 1 to wave 3. So, dito, kung makikita nyo, wave 1 to wave 3 daw, yung extension natin. Dito. 0.61. Wait lang ha. Gawa tayo dito ng extension. Dito. Sa wave 2 natin, paangat. Yan. So, nilagyan natin siya ng extension dito. Ano yung sabi dito? 382. Yung wave 4 natin, ito yung wave 4, wave 3, yung strongest, wave 4, itong correction, wave 4, magre-retrace dapat siya ng 382. So kung mapapansin niyo dito, yung galaw ng gold ngayon, tinouch niya yung 382, tapos nag-move ulit siya pataas. Tama? So kung mapapansin natin, pumasok na ulit yung wave 1, pasok. Wave 2, pasok sa retracement. Wave 3, pumasok ulit ng todo. Di ba? Yun ang rules natin. Wave 4 sa 382. Very clear rejection sa 382. Tapos umangat na ulit tong gold. Ngayon, naalamin natin ng wave 5. So sa wave 5, pinakita natin kanina yung mga extension natin sa Fibonacci. Tama? So pwede nating lagay dito ulit. Dito, sa pinakataas. Okay, sorry. Yan.
Kasi dalawa yung Fibonacci. Kaya maganda rin guys, panoorin niyo ulit yung Fibonacci ha. So lagay natin dito sa taas and then sa retracement. So kung mapapansin natin dito, pasok din siya sa Fibonacci retracement na sa Fibonacci extension natin. Ito yan, no. Pumasok siya sa first, dito siya nag-react sa first. 382 to, pero sa Fibonacci extension, pumasok siya dito, golden zone extension, tapos naglaro siya doon. So, ang possible niyang i-hit hanggang dito sa taas. Check natin, mamaya kasi meron tayong rules na gagawin kung paano natin may check kung hanggang saan pa pwedeng tumaas yung market. Delete lang natin to ha. Ayan. So, ito yung retracement niya. Ngayon, hanggang sa anong wave 5? Hanapin natin ngayon yung wave 5 ng market. May isang rule dyan, yung wave 1 hanggang sa retracement niya dito, yung isa sa mga rules or isa sa mga ginagawa ng mga traders, yung total na laki nito hanggang sa retracement, yun ang i-add mo dito. So maliit lang to, minsan mag-overextend din talaga siya, kaya kailangan din natin, kunyari, for example, ito, wave 1 hanggang wave 2. Lalagay natin dito. Tapos, itong wave 1, wave 2 natin, wave 1 tsaka wave 2 natin, lagay natin to dito from here. So from here, minove ko lang siya guys ha. Ito yung total na laki niya. Kasi normally it's equality or tinatawag na equal nung laki nito, yung laki nito. Tapos yung wave 4, meron din kasi, sige dito mo tayo para di kayo malito. Ito yung laki nito, usually yun lang din yung iaangat niya bago siya ulit magkaroon ng A, B, C, yung correction na. Ngayon, aangat tong gold hanggang dito. Kung mapapansin niyo dito guys, meron ditong, this is 1 hour time frame, meron na tayo ditong zone. Yan. So, pasok siya sa zone kasi merong OB dito, plus this is also support na magiging resistance natin. Right? So, may confirmation na agad tayo, hindi lang stand-alone yung Elliott Wave. May additional confirmation na tayo dito. Kaya dito, possible umangat tong market, kung hindi man, nandito siya hanggang taas. Yung todo niya. Pero possibly, hanggang dito lang, tapos magko-correct ulit siya. Tandaan natin na yung mga ginagawa natin ha. Dito, kasing laki neto. Tapos meron ding dito yung wave 1 to wave 2. Pag sharp yung spike dito, sharp din yung spike dito. Pero kung mapapansin nyo dito, ano siya, descending siya nang hindi siya ganong kalaki, nang di ganong kabilis. Kaya dito, mabagal din yung bagsak ng market. Papunta dito sa 382. Pero kung ito mabilis, ito rin, pag reject dito, mabilis din yung bagsak niya. Before siya ulit umakyat yung gold pataas. Ayun yung Elliott wave natin. Very, very, mahirap ba o madali? Tingnan natin na kung papanoorin natin tong market natin kung talagang aakyat ulit siya dito. Tapos ito, pwede na tayo maglagay dyan ng ABC natin, yung kasunod natin. Yan. Baba dito. Meron to, itong ABC natin guys, ABC naman natin, there is subwaves na pasok din doon kung ilang waves yung papasok. Pero ito, after neto, babagsak yung market niyan, pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. So meron diyang iba-iba, tinatawag nilang may triangle, meron ding ano, pero definitely magre-retrace lang siya hanggang dito, possibly dito 61805 before ulit siya umakyat. So that is the correction phase before magtuloy-tuloy yung market. So hanap pa tayo ng iba. Ay, hindi. Sige, question muna guys before tayo humanap ulit ng iba. Question. Hanap tayo ng mga reversal ha. Tapos bababa tayo sa mababang time frame. Titingnan natin kung working siya sa mababang time frame. Any question guys? Ay, 5 minutes. Sige, drop kayo ng question guys. Wala ba kayong tanong? Nagets naman lahat? Oo. Kaya gets nyo lahat? Gets lahat? Ano ba? 1 hour talaga time frame mo. Hindi naman 1 hour. Ito lang yung magandang example. Kasi current ng gold ngayon. So ito, ano pa tayo ng iba na pwede nating gawan yung ano, na natin kung pasok lahat to ha. Tapos 3, 1, 2. Hanap ulit tayo. Dito.
Baba tayo ng mababang time frame para mas makita natin. Kasi sabi natin kanina, fractals yung ano, Elliott wave. So, ibig sabihin, itong nangyari dito, nangyayari din siya sa baba ng market. So, punta tayo ng 15 minutes time frame. Tingnan natin kung, ano, dito guys, mas makikita natin ng move ng market. Nag-retrace siya, ngayon bumababa ulit dito. So, tingnan natin kung ano yung possibly na pwedeng mangyari dito. Ang rule nito pala guys, etong sa wave, kasi nasa wave 4 pa rin tayo, hindi pa rin tayo nasa wave 5. There are circumstances na aabutin niya, ito sa ang rule naman natin dito, yung wave, hindi natin ha, bubulong lang natin kasi nasa mababang time frame na tayo. So, ang rule netong wave 5 or yung wave 4, kasi nasa wave 4 pa tayo, papunta sa wave 5. Ang wave 4 natin cannot overlap with wave 1. Ibig sabihin, pag itong galaw na to, here, pag ito, dapat hindi niya tagusin to, itong line na to. So, hindi dapat siya tumagos. Most probably, kung bababa man niya, kasi nakikita natin, di ba, may momentum siya pababa. Hanggang dito lang, tapos aangat na ulit siya. Ngayon, pag tinagos yan, ibig sabihin, itong, most probably naman kasi hindi na ito tatagusin eh. Pag tinagos yan, malaki yung possibility na bababa na talaga yung market pa. Tapos na yung Elliott wave natin dito. So hanggang wave 4 lang, hindi siya nag-work. Pero titingnan natin, definitely, this is definitely a good example of Elliott wave. Yan nangyari. Now, titingnan natin dito ng mga part. Ito, una dito, tapos dito. Di ba dalawa yung limit natin dyan? Kasi kung titingnan natin ng extension, ng Fibonacci extension, nag-extend yan hanggang dito, tapos dito sa zone na to. Extension siya hanggang doon. Plus, kung titingnan natin, this is a supply zone. Very strong supply zone to. Tapos, meron din tayo dito, may mga FBG dito. Meron din tayo FBG dito. So, meron tayong mga key levels dyan na very strong. Ngayon, ang sinasabi natin doon, plus titingnan natin yung RSI. So, pasok tayo. Sabi, kasi nabanggit natin kanina yung RSI, di ba? So, pasukan natin siya ng RSI. Tingnan natin kung, asan na ba yan? RSI. This is one of the examples lang ha, pero definitely pwede kayong gumamit ng iba. So kung mapapansin niyo di, kasi meron ding mga divergence and convergence na nangyayari doon, especially sa MACD, pag nakikita nyo, kung mag-work siya. Kung dito, makikita niyo dito, nag-oversold na, or nag-overbought na yung market, kaya huminga siya. So pasok siya dito sa Elliott natin, nag-oversold na din siya dito, bumaba siya dito ulit. Same dito, sa part na to, kung mapapansin niyo dito, nagkaroon na ng oversold, umangat siya dito, tapos nag-retrace siya dito. Tingnan natin sa MACD kasi isa sa mga confluence na maganda rin is yung MACD pag nagkakaroon ng tinatawag natin na convergence tsaka divergence before siya tumono. Kaso guys, 1 minute na lang pala tayo. Sige, drop na lang muna kayo ng question. Need muna i-digest, coach. O, madali lang yun, guys. Mukha lang siya complicated, pero hindi siya complicated. Kung isipin nyo lang lagi, ganito siya. Meron isa, reversal. Kung tingin nyo reversal, angat siya, rejection, retracement ng Fibonacci, strong move, dapat merong strong move dito. Pag ito mahina lang, hanggang dito lang, most probably, nag-fail na agad yung ano nyo, yung Elliott wave nyo. Hindi talaga siya working. Tumodo muna siya, kailangan dyan may strong tsaka malakas. Retracement ulit sa 382, angat siya ulit dito bago siya bumaba. Ang dali lang, di ba? Hindi siya complicated. Madali ba, guys? Type nyo nga ako madali lang gamitin ng ano, Elliott wave. Tinatry naman nating ano, pas padaliin yung mga digesting. Yung iba, kamusta yung iba? May levels po ba yung RSI? Pwedeng default lang sa RSI, 70 and then 30. Pero pwede nyo ring isagad ng 80-20. Ayan. Di pa kasi nasubukan. So, yan, pwede nyo rin subukan. After neto, pwede nyo na agad i-apply natin. Ano. So, pag may natunan kayo, apply nyo agad, try nyo agad. Lahat yan ng pairs. Sa lahat din ng pairs, nag-work to, hindi lang sa gold, ha? Loading pa po, coach. Sige. Yung iba, ano natin, stop lang natin ng recording. Question and answer muna tayo. Okay, guys, tanong lang kayo.